Papalampakan naman! Ito si... Naka-video ka agad kayo, ha? Yung mararamdaman ko dyan. Ayaw niyo ako panoorin ng live, mamaya niyo na ako panoorin, pero i-video niyo ako ngayon. O baka naman may nagalo pa, ha? Nag-Facebook live pa, kumita pa kayo. Guys, mapapanood niyo po si Alex. Ito po ang Gcash ko. Palakpakan naman, Southstar Drug. Tama ba? Southstar Drug? Kulay blue kayo, no? Kaya nag-blue ko. Tapos nandito rin yung right mid, no? Tama, kaya letter R yan. Letter R. Diba? At pinakain ako. Masarap yung pagkain, ha? Kaya ang taka ko, may talong. May talong, di ba? Tama ba? Pare-pare tayo kinain? Oo. Kasi huwag may iyang magtalong. Okay na ba, right mid? Di pa ako bayad, ha? Buti ka nag-jacket ako dito, malamig pala dito sa party na to, no? Ang init na eh. Ang init, hindi kayo makaka-concentrate pag binidyo niyo ako, promise. Oo. Ano yung ginagawa ng mga bahay? Bakit? Ano, papanoorin ko mamayang gabi? Ngayon, ginagawa nyo, mamaya, parang tanga. O, sa mga organizer, magpapaalam na ako, ha? Pasensya na po, ha? Isang beses na ako magmumura. Parang awa nyo na kailangan lang, mamaya gagamitin ko, magugulat kayo, matatawa kayo, promise. Isa lang. Tapos sasabihin nyo, dapat lang talaga magmura. Ha? Nagsabi na ako, ha? Huwag tatanga-tanga. Magpaalam na ako. Magugulat kayo, basta sinabi ko na sa'yo, parang sinunod ng tamang panahon. Isa lang? Pagkat number 1 yun. Ngayon ko kaya gawin yung mura. Huwag muna. Pero buti nga malamig dito kasi pag summer, mainit, ang naiinis ako, napapansin niyo ba? May kaibigan kayo, yung may putok. Pag summer, talagang kaputukan niya. At kung sino may kaibigan may putok, siya ba yung may gumakbay? Eh yung putok pa naman, transferable. Pag akbay sa'yo, pag iwalay niya, andito na yung putok. At yung may putok na yun, siya pa yung talaga mandidiri. Yak, may putok ka. Putok mo, galing sa'yo yun. Isa pang nakakainis, may kaibigan ako, bad breath. Kung sino pa yung bad breath mong kaibigan, siya pa yung mahilig bumulong. Parang may sasabihin ako. Tapos pag nagsasalita siya, mahinga pa yung, akala niya nasa shock ka sa sinasabi na akala mo nasa shock ka, hindi na alam, napapauwa ka na. Alam mo? Stress. Tapos na ba kayo kumain? Buti nga, ang ganda ng pagkakaayos. Ito ang gusto namin, pagkakaayos. Maraming salamat sa nag-organize nito. Ganyan dapat. Kasi sawang-sawa na ako sa parang nag-perform ako. Yung may table, ang Pinoy, tapos may papiging. Oo, may sinigang, sisig, kanin. O, ang Pinoy lang talaga, ang nanonood ng comedy show, habang kumakain, pwede pagsabayin. Hindi talagang tumatawa habang umuuyan. Ang tapang kasi ng Pinoy eh. Tayo lang kayo sa isang lahi sa buong mundo, na pag nabilaukan, hindi humingi ng tubig. Anong hinihingi? Number! Huwag tubig! Number! Number 5, A, B, C, shit, ba't ako iniisip ni Eddie? Mapatay ka na lang, lumalandi ka pa, hayop ka. Tapang ng Pinoy, sobra. Kahit ang mga Pinoy, may taga-Maynila ba? May mga taga-Maynila ba dito? Yan. Buti nga yung Commonwealth, nilagyan na ng MRT sa gitna, may pahingahan na. Dati isang mahaba yun, pag tumawid ka doon, parang last day mo na eh. Pag nakatatawid doon, labi ko na para sa mga bata, Dito lang sa Pilipinas, kung nakakita ka ng one way, tumitingin ka dito just in case eh. Alam mong may titira sa yung bisikleta eh. Nakakaya sa lahat pag nabanggaan ng bisikleta. Kasi ang libis-libis noon, nagkabanggaan pa kayo. Pero mas nakakaya, alalasan nyo naman ito, may kasalubong ang kapwa mo Pinoy. Nagsesenyasan na kayo, sa kamuta, dito ka. Tapos magkakabungguan kayo, nakakaya yun. Ito, magkakaibigan ba itong isang hilera na to? Ito yung mga marintes ng barangay.
ikli ng short mo, girl. Ako na medyo mabother. Nakapakita ko yung nanay ko. Okay, magala na, may asawa na ako. Morning, may asawa na ako. I've been married for 28 years. Easy lang, hindi na ako masaya, kaya nandito ako eh. Yung record mo, hindi ako natatakot. Pwede naman mag-sorry eh. Babae kasi ano eh. Ang babae kasi, may parang gusto niya hulaan. Hulaan ng babae. Sabi niya, kung mahal mo ko, dapat hindi tayo laging verbal. Dapat non-verbal. Alam mo, nararamdaman ko. Nagising ako, nagdadabo. Sabi ko, ano problema? Di mo alam. Sabi ko, kaya ako tinatanong, di ko alam eh. Ba't di mo alam? Sabi ko, siguro, busy ako, pero ang problema sa'yo, Alex, wala kang alam. Hanggang ngayon, di ko yun alam eh. Kayo, baka alam mo. Sakit. Sinampal ako ng asawa ko sa'yo. Sabi niya sa'yo, manhid. Bakit? Gusto ko may pag-sex sa'yo kagabi. Ha? Kailan? Kailan? Diba? Lumabas ako sa banyo, nakatapis ako ng tuwalya, tapos naglakad ako ng sexy sa'yo, basahin mo ko, tapos ginanong ko yung buko. Tinamaan ka, diba? Oo, section. Pag tinamaan ng buhok, section. Eh, nung isang araw, nakasaya ako sa jeep, may katabi ako babae mahaba mo, kumagalaw ng buhok na. Ano yun? Sextomis, no? Kayo mga girls, pag nag-joke kayo, habaan nyo naman yung joke na pag kayo nagsimula. Nagtatype ako sa laptop, nagpa-aslit ako sa asawa ko, sabi ko, upo ka dito sa lap ko para ma-inspire ako. Ano sabi sa akin? Huwag na, tumataba ako, baka mamaya, papipit pa yung hita mo. Di ba joke time nyo? O syempre, comedian ako. O di dapat mag-joke din ako. Sabi ko, oo nga no. Sabi ko, baka pag naupo ka, masira itong upuan, lumagsak to, lalo kong kapilayan. Anong sabi sa akin? Tang, ina mo. Ayun po yung pinaalam ko sa mura. Nagamit ko na po, maraming pong salamat, nagpaalam ako. O diba, tama naman mamura ako? Diba, minsan nga, nananahimik ako, nanonood ako ng TV, pumasok ang asawa ko doon sa kwarto, sabi sa akin, Alex, hindi ako matanda ano eh. Kante. Sabi ko, ito. Kahit ginugol ko yun. Wala, sabi ng Google. Sabi ng Google, wala, wala ka na. Sabi ko, hindi ko alam eh. Alam, hindi ko alam. Bobo. Tapos mamaya, bumalik na naman. Alex, sino ba itong artista na ito? Letter R eh. Sabi ko, wapo siya yung R. Sabi ko, Robin Padilla. Hindi. Saka, Richard Gomez. Hindi. Ano siya? Foreign siya. Robert De Niro. Hindi. Bobo ka talaga. Tapos mamaya bumalik. Alam ko na. Ako na yung letter R. Sino? Leonardo DiCaprio. Saan yung R doon? Leonardo. Bobo. Saka nakakakabang ng babae. Hindi ko naroon ako ng Netflix, ha? Netflix, katabi ko yung misis ko. Akala ko magandang oras na yun. Alam mo, mga babae, pag hindi mo na pinto yung skip intro, so Joseph, galit na galit. Pag hindi mo pinto yung skip intro, sayang 10 seconds. So, nirewind ko, parang pintutin ko na yung skip intro. Tapos akala ko, sa'yo na ng gabi natin. Nakita ko, ang napili kong palabas, may kwento ng third party. 5 minutes, agad na yung misis ko eh. Lantado ko, baka ginagawa mo sa akin. Natulog kami masaya, nagtatawanan kami alas 11 ng gabi. Nagising ako, alas 5, umiiyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Napanaginipan ko, may babae ka. Eh, ba't ka umiiyak? Parang totoo. Kasi tanong sa akin, sino yung babae na yun? Panaginip mo, tinatanong mo sa akin, matulog ka ulit, papasok ako sa panaginip ko. Magandang panaginip ko, titirahin ka yung babae na yan.
Kaya minsan pinapasyon ng business ko eh. Nag-a-abroad kami, nagpupunta kami kung saan sa Japan. Pero minsan lalo ko may stress eh. Kasabay ko yung business ko. Cebu Pacific, katabi ko, lumilipad ko ng plano. Pagtayo ko, sabi sa akin, saan ka punta? Sabi ko, ano mga options ko sa aeroplano? Di ba toilet lang? Ano, lalabas ako sa wings, mag-yosi ako. Alam mo, nakaka-pressure mag-CR sa Cebu Pacific. Kasi puro Pinoy. Bago ako makapasok sa CR, yung mga Pinoy na pasahero, judgmental yan. Bibilangin ng ilang minuto ka sa CR. Kasi alam ng Pinoy, pag 1 minute mababa, ihi yun. Pero pag 1 minute mataas, paglabas mo ng pinto, nakaganyan yung mga... Dito ka pa tumahan. Ang lakas ng loob na magtawa tayo sa toilet mo ng aeroplano. Walang tubig eh. Ano pagka nilabas mo doon, parang sneakers? Kung talagang lapat na lapat, alam mo mahirap. Pero ang galing na talaga pagka-plinash, parang tumawala talaga eh. Parang may tao sa ilalim na. Nagulat si ate nakapula. Nagumunin ako. Easy ah. Talaga tuloy-tuloy pa yung talaga yung kuha ng video. Ito nagulat na siya parang. Talaga may steady. I-upload nyo sa YouTube, magkakakitaan nyo pa ako. Kung tatlong to, hindi talaga bumita ko. Yung isa napagod lang, gumanon lang eh. Ano kayo? May mga branches pa kayo? Yes! Sa South Star Track ba, may nagbibenta ng condo? Yes! O at least, ano kayo? Reliable kayo kasi walang buntis sa inyo eh. Hindi ka tulad sa isang drugstore. So, may quota hata sila doon. Kung di buntis mo, buntis yung cashier. Yung na sabihin ko na yun, alam niyo na yun. Nakakasiguro, buntis ng cashier namin. Okay, let's move on. Pero natutuwa ako, napunta niyo dito ha. Dahil puro marami pa ng babae dito, konti lang yung lalaki. Alam mo, mas nagpunta kami sa... Alam mo na, ang pinakanakain sa mga nag-aeroplano ako, yung matatakot yung piloto. Nainis ako doon, mag-ano, tung-tung. Ladies and gentlemen, 5 minutes, we're gonna experience turbulence. Tapos hihintayin mo, wala naman. Sayang yung stress. Gusto kong piloto, sabay-sabay tayo nagugulit yung ay puto. Turbulence siya no. Pasensya na po, tao lang. Ikaw ma'am, sino ba maganda matanong dito? Ikaw ma'am, itsura ka. May pera mo. Mahihina ako sa puso ha. Anong pagpapamili ka? Anong name mo? Ruby? Anong apelido mo? Simula ngayon, Kalyeha na. Yun, medyo yung joke nyo yung Paul na yun. Edit natin yun ha. Papipiliin ka ng lalaki. Honest o sinungaling? O, di ba, honest? Yan ang problema sa mga babae. Honest ka, uy, kapagsak ko, mababasag ako. Kulang pa sa TM ko to. Ang binayad sa akin dito, 2,000 GC, Starbucks, expiring pa tonight. Alam niyo, yung branch pa, tayuman. Layo. Pinili mo, honest. Girls. Ang lalaki, kaya kami nagsisinungaling para sa protection nyo. Para hindi kayo mag-alala. Ang paliwanag ko. Tandaan, ito ay joke lang. Ito ang gusto mong, di ba? Gusto mo honest? Ito yung sinungaling na piloto. Nasusunog yung makina. Ito yung announcement. Ladies and gentlemen, we're encountering a little bit of technical difficulties. Sit back, relax, and enjoy your flight. Nagsinungaling para huwag kayong kabahan. Ito yung honest na pilotong gusto mo. Nasusunog yung makina. Itong announcement. Patay po tayo dito. Babagsak tong eroplano. Hindi namin kaya to. Hindi namin napag-aralan to. Saka, magtsaga kayo, piso pair lang ang bayad nyo.
fare? Yun yung murang ticket kumpara sa regular fare na kung binili mo yun after 2 years sa kalilipad. Binili mo kasama mo yung jowa mo, paglipat mo, wala na kayo. Dinidiscriminate na Cebu Pacific piso fare ang piso fare compared sa regular fare. O, nasa unahan ko, regular fare. Yung flight attendant, inasikaso, sinabahan sa upuan. Pagbalik sa akin, sir, piso fare ka. O, puntahan niyo yung upuan niyo, nasa ticket naman, malaki na kayo. Pagtingin ko, may nakaupo sa upuan ko. Sabi ko, ma'am, may nakaupo. Opo, piso fare kayo, kandungan yan. Pati piloto, dinidiscriminate yung piso fare compared sa regular fare. Ito announcement. Attention all regular fare passenger. In case of emergency, if you look under your seat, there's a life vest. To all piso fare passenger, in case of emergency, repeat after me. Our Father. Dapat imbestigahan na Cebu Pacific, bakit nila na-afford yung piso fare? Malamang nag-cost cut sila somewhere. Malamang yung gasolina, ginawa mo nilang LPG. Yung piloto, pinagpaas nila, pinagtan ng bus driver. Alam mo bus driver ang piloto mo, magpapunta ang Davao, ito announcement. May bababang Iloilo. Magdadaan kami, talon kayo ha. Pero alam mo, safe ako sa Cebu Pacific, safe ako. Kasi lalo pag nagpapagames sila, alam kong safe pa. Alam mo, babagsak ka, sabi ng piloto, magpagames ka, parang hindi tayo malata. Ang Pinoy, takot naman ako sa'yo. Ito, same day edit. Ang tirada na pang kasal eh. Kasal ang tirada mo. May same day edit ba tayo? Sabi na eh. Distractor yung sa Diyos. Nasaan tayo? Nasaan tayo pa rin. Okay, bobo. Bili mo ko sa mga Pinoy naman sumasali sa Britney, no? Trivia. Laban tayo. Ang premyo naman pouch. Pero ang galing ng Cebu Pacific, pinagsunod niya yung game sa yung donation sa UNICEF. Kaya yung Pinoy active na active sa game, pagdating sa UNICEF donation, tulong. Diba? Pero alam mo, nag-enjoy ako sa crowd na to. Nag-enjoy ako, matalino kayo yung crowd ha, palakpakan naman. Parang may labanan ng blue team versus red team, oh. Totoo ba to? Inayos red team ba talaga? O nagkataon lang? Ay, nako. Hindi sadya to. Sige nga, suntukan nga kayo. Pero natuto ako sa asawa ko dahil sa asawa ko natuto ako ng pandemic. Mas nakilala ko yung mga pamilya ko ng pandemic. Buti nga ngayon, nakakapanood na tayo ng walang mask. Kung napansin nyo, kitang-kita na, lapagan na ng ganda, di ba? Dati yung mask, diba? Pag suot ka ng mask, wala pang 30 seconds, confirm mo ng bad friend ka eh. Pustahan, may mga binagayan dito ng mask. Gumanda ka nang nag-mask ka. Gusto nyo magturo ako dito? Kung ikaw yung gumanda nang nag-mask, ikaw lang nalalaki ng pandemic na, Lord, sana kung mapapagod ng pandemic. Nakilala ko lang yung anak ko. Kasi magkakasama kami sa bahay eh. Seryoso, pag may anak kang gamer, magigising kang hating gabi, akala mo may nakawan sa bahay. Pare, patay ako, pare. Sabi kailang pare, tabi ako lang. May baril! Alam mo ng pandemic, pag binunod ko yung wifi, lumalabas yung dalawang anak ko, kala ko, Tadi! Wala tayong wifi! Sa wakas, nakita ko rin kayo ngayon. Ang lalaki nyo na. Muli ko kayo nakita, maliit pa kayo mga haring na kayo. Nanonood ako ng basketball ng pandemic. Fan ako ng Lakers. Sinong Lakers dito? Yapang natin, nagpapanalo tayo ng konti. Pero pag-usapan natin ng pandemic, yung nanonood ako 10 seconds na lang, 3 oras ako nanonood, 10 seconds na natitira. Lamang yung isa, ng kalaban ng Lakers. Isa, nasa bola ng Lakers, yung bola, nasa bola ka na. Sabi ko, 10 seconds na lang, dumaan yung kasama ko, Alex, sabi nga kita. Sabi ko, sandali, tapusin ko lang ng basketball. Nasabi niya sa akin, pag hindi ka pumunta dito, hindi mo na kami makikita mga anak mo.
So nagpunta ako sa'yo, ano sabihin mo? Ano gusto mo pagkain? Yun lang! Pagbalik ko, tapos na yung basketball. Nanalo yung Lakers, 2 points, 3 points si Anthony Davis. Utang na loob, mga babae. Pag gusto mo mag-usapin habang nanonood kami ng basketball, may first quarter, may second quarter. Tumatay out yung coach, kausapin kami. Pero pag last 2 minutes, utang na loob, dapat walang laban, huwag muna tayo mag-usap. Kahit nagdodroga yung anak ko, hayaan mo mag-droga ng 2 minutes. Sabi ng asawa ko, basketball lang yan para ka mamamatay. Talaga ba? Pag ikaw nanonood ng K-drama, na-score mo ba kita? Tinuruan ako ng asawa ko manood ng K-drama. Wala akong choice. Anong pinanood niya sa akin? Crash Landing on You. Sa mga hindi nakapanood, isa-summarize ko yung kwento. 16 episodes. Captain Lee, guwapong militar, taga North Korea. Si Lee, magandang babae, taga South Korea. Nagkain laban sila. Yun lang yung kwento. 16 episodes na lang din ang hype na yun. Which is okay lang. Ang problema, pagkasama ko yung asawa ko nanonood ng hype na Crash Landing on You yan, lahat ng kilos ng hype na Captain Lee yan, kinukumpara sa akin. Nagawa ng kamay, sabi ng asawa ko, oh my God, ang sweet ni Captain Lee. He's the best. He's the best. Pinag-aaral ko mga anak mo. Ako nagpatayo ng bahay na to, gusto mo ako pala, hawakan lang ng kamay eh. Alam niyo ba may isang eksena sa Crash Landing on You na wala si Siri sa isang maliit na lugar. Saan yun? Palengke? Palengke. Hindi nga palengke yun, Talipapa yun, ang liit nun eh. Sabi sa akin kasama ko, Alex, kung nawala ako sa Talipapa, anong gagawin mo? So kung nawala ako sa Talipapa, tanga ka. Minit-lit lang na nawala ka pa. First, pag nawala kayo sa Talipapa o sa palengke, hanapin yung liwanag, yun ang labasan. Alam niyo ba kung ginawa ni Captain Lee, he's the best. Para iligtas si Siri, anong ginamit? Kandila! Sabay-sabay nagsalita, kandila, hindi ako nag-joke, hindi lang basta kandila. Scented candle. Nakasindi. Pumasok si Captain Lee sa Talipapa. Inangat kay kandila sa gitna. Nakita ni Siri. Sabi niya, Captain Lee, tumugtog. Slow mo. Lumabas ako, naguras ako ng plato, naligo ko, pagbalik ko, tumatakbo pa rin. Para ni Slam Dunk, yung anime. Basketball yun, tumira ng Lunes. Viernes, nasa RFM bola. Sabi ng asawa ko, Alex, ba't nasasayat ng panga nyo? Tunakabo kayo sa kanya. May asawa ka ba? O ba't kayo lang sumakit panga mo? Is he not enough? Alam mo, si Virgin Titig, bago bakit? Yung alam mo yung may mga asawa na, kasi nga, sumisenyas pa yung management nyo. Pagsabihan nyo mga ako. Pag nalaman yung joke, huwag nyo na yung best practice sa buhay. Kung may katabing Virgin na, kaso na, easy lang! Kasi kung saan ko nang palang mga sa... Nababatag ako kasi parang... Di ba totoo? Totoo? Ay, nakakalang... Stop ko yung pagpilo natin. Recap tayo. Cast natin yung 16 episodes, tapos Captain Lee, tapos yung tawa kayo, di ba? Okay. Ito na ha! Sabi ng asawa ko, Alex, pag nawala ako sa Talipapa, gagamit ka ba ng kandila para iligtas ako? Sabi ko, hindi. Delikado. Kung ba wala sa Depak Lumar, may scented candle ako ng asundi, papasok ko, re-reen ako ha. Harangin ako ng pulis. Sabi ng pulis, saan punta? Paano ko papapaliwanag?
Kip, maniwala ka man sa hindi, pero yung asawa ko nawawala sa loob. At sa pamamagitan ng kandila na kasi dito, pupesto ako sa gitna, pag inangat ko, tatakbo siya sa akin. Ano sasabihin ng pulis? Ulul, adik ka. Paano di mo na naman adik ako? Eh, ganun ka lang ganun sa panga eh. Ano na nag-enjoy ako, promise. Okay ba kayo? Natutuwa ako, naging punta kayo dito at inaasahan ko na pagbalik ko, pagkalis ko, magbibigyan ako ng right name ng gamot. Nakita ko na yung gamot dun sa tuturo ko na lang po sa inyo. Kaya nagpahala, may sakit po ako. Kasi pagkagamot, sobrang, isa sa mga nagpapacheck up ako, ang pinaka-problema ko, yung pagkuha ng urine sample. Saka yung stool. Yung stool di mo mapasa kasi namamahay ka, di ba? Yung urine, dati umihi ka lang, okay na, ipasa mo, okay na. Ngayon, may tawag nila midstream. Di ba, ang hirap naman punuin eh. May guwin kasi parang gusto mong yung midstream ang mahirap. Kasi tignan mo, natapos. Problema yung midstream. Dapat bigay mo na sa doktor. Dok, yung midstream, andyan lang yan. Saka yung stool, pinakamahirap yung stool kasi ang hirap ng proseso. Di ba, pag-EMS ka, ilalabas mo ng kalahati muna. Ginagawa natin yun, huwag tayo mandiri. Di ba, pag kukunin mo yung stool sample, lalabas muna yung kalahati. Tapos, igaganon yung pen mo. Tapos, isiswim mo. Huwag mo papabagsakin sa tubig. Hindi na magagamit yun. Diba? Kailangan yun, lumapag doon sa sabi doon sa may kulay puti. Paglamag doon, dapat gumanon yun. Gumanon. Tapos kung uli may popsicle, check mo. Yung mga pinakamagandang kulay, hanapin mo. Huwag yung green, huwag yung dark. May sakit ka doon. Kung uli may perfect na brown. Diba ginagawa niyo yun? Ay, hindi green na to. Ginaganon mo yun, diba? Pinakasabay ako doon, may dala isang garapon. Saan ko ba isang garapon dala mo? For sharing. Ba't kayo nag-inis sa akin? Alam ko, bago ako tapusin to, ang pangarap nyo, yung abs na perfect. Alam nyo may perfect abs? Yung pag-abs nyo, yung walang baka sa tubig, walang dumi sa puwet mo, walang dumi sa tubig, yung may kusang loob na tae, yung pagbagsak na, ako na bahala. Kasi may abs na parang may masakit na nangyari doon sa yung pagkano mo, hanggang dito, nagbubulas pa. Yung parang may krimen. May abs din na makulit, yung pagkano mo, yung ganun siya, ganda na sana, pag-flash mo, lumalapan siya yung nagsimula siya sa isa, tapos tatlo na sila, parang ayaw, no, you created me. Ano yun? Enjoy ka doon, no? Masakit din yung pangal mo. May mga branches ba kayo? Kayo, saan kayo? Pasig! Saan? Kanli? Saan? Sa Pasig? O, saan kayo? O, patay, nagkagulo. Saan kayo? Paga, Cavite. O, nagpula lang sila para labanan kayo mga taga-Pasig. O, ayusin mo ulit yung hita mo. Babada ulit ako. Ay, maraming salamat sa inyo ha. Nag-enjoy mo kayo? Yes! Dito magtatapos na ako. Anong more? Tingnan ko lang sa ano ko. Sino yung nag-more? Na nagsusolo lang. Na hindi sa sinabayan. Parang, more! Ayoko lang! May kukwento lang ako sa inyo. Natutuwa ako sa inyo. Kahit na pinarat ako dito. Simula ako sa ganito, natapos kami sa ganito. Pero napamahal ko sa aking crowd na to. Pinakamasaya ko to. Pero lahat mo sinasabi ko sa mga audience ko.
Pero nagbabago rin parang talaga, no? Tulad yung mga yan. Alam niyo ba, nagpunta ako sa grocery. Huwag kayo, di ako uulit ng tamang panahon. Kasi napanood nyo na naman yun. Pero isa sa mga napansin ko sa grocery, ang dami ng gatas. Iba't ibang klase. Nakita ko yung gatas na full cream, skim milk, non-fat, low-fat. Pero pinaka-natakot ako na nakita ko ng almond milk. Wala namang mga hayop. Napunta na tayo sa mani. Nananahimik ang almond. Wala na ba tayong baka, nagagatasan, at yung almond nananahimik. Marami ako na-obserbahan sa buhay. At pinakapahinga ko para hindi ako may stress sa bahay. Nagpapa-spa ako. Ang problema sa mga ibang masahista, pag lalagyan ka ng oil, sus Mariosep, hindi mo alam kung mamasahihin ka o ipiprito ka. 3 araw na may mantika ka pa. Nanonood naman ako ng sine, namimiss ko yung sine yan dati. Ayoko na ng mga guaranteed seats eh. Di ba guaranteed seats ngayon? Kaya stress ang mga kabataan. Kasi nasisimulan na yung sinehan. Papanood sila ng sine, hindi nila alam kung sino pumatay. Tayo mga, nabutan niyo ba yung walang guaranteed seats? Yung pwede ka pumasok kahit anong oras sa sine? Na pag kahit, madalas ba tayo nila mo, patapos na, alam mo na yung killer. Kaya pag naulit, alam kong ikaw killer kahit mabait ka. So alam ko na nakaka-stress. Pero ngayon hindi na tayo nakaka-stress. Alam niyo ba, nanonood ako ng K-drama pero mas maganda pa rin ang pelikulang Pilipino para sa akin. Diba? Dahil simple lang ang kwento ng Pilipino. Ito lang ang kwento niya. Magpapait sa driver mo, siya ang tunay mong ama. Mas matalino ang babae sa mga pelikula. Mas matalino ang Pinay kaysa sa Amerikana. Bibigyan ko yung example. Nanonood ako ng American films. Ito lagi ang eksena. Nanonood ng TV yung babae. Naka-sexy na yung Amerikana. Walang bra. Nanonood ng TV. Nakarinig ng ingay. Tumahol yung aso. Sumilip yung babae. Pagsilip niya, sabi niya, "Who's there?" Walang sumagot. Anong ginawa ng Amerikana? Naglaang palabas. Who's there? 100 meters. Who's there? Walang tao. Nakakita ng gubat, pumasok. Who's there? Mamatay ka talaga. Tanga ka eh. Ang Pilipina, same eksena, matalino ang Pinay. Nanonood, naka-duster, walang bra. Nanonood ng teleserye, pag kumulo yung aso, anong gagawin? Pagbukas ng pinto, titinan yung aso, huwag ka maingay! Ligtas! Tuloy ang panonood. Alam niyo ba pag nag-joke ako noon, may nagreklamo, "Uy, ba't mo tinadyokan yung aso? Animal cruelty yan." Wala pong aso. Kwento lang po ito. Wala po ang tinadyakan, no? Isa pa, pangalawang eksena. Sa Amerika, may serial killer, hinabol yung babae, naka-90s, tumakbo yung babae. "Help me!" Paglabas niya, walang tao sa Amerika. Takbo ulit siya, "Help me!" Walang tao. Nakita niya yung gubat, pumasok siya, "Help me!" Nasalubong niya yung, "Who's there?" Nagsalubong sila. Alam niyo, walang closure yung unang eksena. Hindi ako papayag, maging concern na kayo sa aso, yung babaeng walang bra naglalakad, hindi naman lang inisip. Same eksena sa Pilipina. May umabol na serial killer sa Pinas. Which is bihira ang serial killer sa atin. Dahil pag may walang serial killer sa atin, kasi magkakakilala yung nanay natin. Pag serial killer ka, boy, sa naulo ka, kilala ko nanay mo, tigigil ka. Pag yung Pinay, hinabol ng serial killer, paglabas niya, 4 na akbang pa lang, may nagbibidyoke. "I will survive, 8741, bilis!" Ang sama sa prayer, that was better. Wala, hindi mo mamatay. Pero ako may taga-ABS-CBN dati, kung nakikita niyo ako sa iba't ibang channel, ako may taga-ABS-CBN. Marami po ako nang-ABS sa ABS-CBN. Especially, buo sa teleserye, ang commercial. Na-ABS ko din commercial. Diba? Safeguard, it kills 99.9% of germs. 1980 pa lang, Safeguard, it kills 99.9% of germs. 2025 na, Safeguard, it kills 9. Ba't di mo patayin 0.1? Stir politics involved. Ano, kinausap ka ng 0.1? Pare, alam kong pagpatayin yung 99.9, kung wala kong patayin. Kaya pa nagpapacheck up ka, may bully ako, yan yung 0.1. Hindi talaga namamatay yan. Sesto,
Dapat ang commercial ng Sesto, nakita mo ang commercial ng Sesto, laging masaya. No? Di ba commercial? Laging, di ba ang Sesto? Alam niyo ba yung Sesto? Paborito kong orange juice yun. Kasi ito lang kayo sa isang orange juice sa buong mundo na hindi mo matatanggap na ubus na. Na parang, meron pa to eh. Ibigay mo. Sabi na ako, meron pa. Hayop ka, laway mo na yun. Di ba laging di ba nakating mga Sesto sa lamay lagi? Dapat ang commercial ng Sesto, yung target audience niya. Parang, ganito dapat ang commercial. Mamamatay na ba? Sesto. Naghihingal na ba? Sesto. Alam mo, yumamang na kumpanya pagkatapos ng pandemic? St. Peter. Dati bago mag-pandemic, nakakita pa ako ng billboard. Nakakita ko ng billboard ng St. Peter. Oh, 50% off from July to December. Hurry. Anong sasabihin sa nanay ko yun? Ay, may promo St. Peter. Baka gusto mong i-appeal. Hurry. Nakakita ko din sa pag-billboard nakalagay, buy one, take one. Hurry. Ano sasabihin sa nanay ko? Nanay ko, sabi ko kaya si tatay, magsabay na kayo. Diba? Dapat pag-commercial, mag-tie up yung St. Peter sa Sesto. Get St. Peter, get 2 boxes of Sesto. Isa pa, dapat may commercial yung Amber Spaghetti. Sino nag-Amber Spaghetti dito? Amber! Yan ang nakakalitong handa pag Amber. Pag nakita mo sa kusina may Amber, hindi mo alam kung may nag-resign, may nag-promote, may namatayan. Hayop yung Amber Spaghetti. Gusto mo makilala ko silang tagahiwa ng hotdog. Ang ibig ng pagkakahiwa, parang blade lang nata pinanghiwa dun eh. Isang hotdog pinagkasya sa spaghetti na binako. Ginawa pa ng bulaklak para nakuhin tayo. Pag binubuksan ko yun, pinakapatay ng electric pan eh. Patay ng electric pan, hindi pa rin tumahat doon. Iangat mo, tagusan eh. Pero ang pinakagustong commercial na may problema ako yung beer. Kasi laging walang lasing ang beer na commercial. Napansin mo, nagsasayawan. Saan big light, si Sam Pintoy, magandang babae. Uminom ng beer, tapos lumusok sa swimming pool, umahon, sexy pa din yung lakad. Sabi ko, hindi totoo yan. Ang babaeng lasing, nag-swimming, hindi nakakawin yun. Nakagano niya, gusto mo ako, lusong ka. Kaya ako, pag gumawa ng commercial ng beer, mabilis lang, parang ganito lang, 5 seconds lang. Red Doors, ito tama! Parang mahal na mahal ko siya. Ang suka ng mayaman at mahirap, no? Ang mayaman pag sumuka, steak, caviar, pizza. Ang mahirap pag sumuka, grill lang. Tapos may ding-dong. Walang yung ding-dong yun, di ba tunaw-tunaw, mga nanay, babies. Uy, sayang to ah. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan! Congratulations sa inyo. Thank you for inviting me here. And please, always support stand-up comedy. Tumawa lang po tayo ng tumawa at mag-enjoy po tayo ngayong gabi. Thank you very much. And your host, thank you very much, Comedy Central. Isang masigabong para pamanuli para sa ating mga guests.